Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Ama at ina ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo tumakas na. Malabo nang sumailalim pa sa DNA test si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo kasama ang sinasabing biological mother nito na si Lin Wenyi. Ito ay ayon sa pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Ito'y dahil napag-alaman ng senador sa Bureau of Immigration or BI na tuluyan nang umalis ng bansa si Lin Wenyi. Gayun din ang ama ng alkalde na si Goo Janjong. Malabo na rin sa ngayon dahil nagtanong kami sa Bureau of Immigration na si Lin Wenyi at si Goo Janjong. Wala na pala sa Pilipinas. Bumiyahe na sila sa ibang bansa so hindi na natin sila makikita dito. Ilang beses nang sinabi ni Goo sa pagdinig sa Senado na siya'y love child ng kanyang amang si Goo Janjong at ng kanyang kasambahay. Ipinakita pa ni Goo ang kopya ng kanyang birth certificate na nagsasaad na ang kanyang ina ay isang Amelia Leal. Noong nagdaang linggo, naglabas na ng dokumento si Senator Risa Hontiveros, chair ng Senate Committee on Women, at nakasaad doon ang kanyang kaugnayan sa isang nagngangalang Lin Wenyi na isa sa mga co-incorporators ni Mayor Goo sa kanyang mga negosyo. Unang-una itong dalawa ay Chinese citizen, so pwede talaga silang bumalik sa China at huwag nang bumalik dito. At kapag yan ay nangyari, wala na tayong pagkakataon na patunayan na itong dalawa ay kanyang mga magulang, ani Senator Win Gatchalian. Kaya sa kasamang palad, dahil nga madali lang lumipad at madalas silang lumipad at nakita naman yung flight records, talagang halos isang beses isang buwan, umaalis sila kaya talagang hindi malayo yon. Pero sa ngayon, wala na si Lin Wenyi sa bansa, kaya mahihirapan tayong ipa-DNA test sila. Dagdag pa niya. At malabo na rin sa ngayon dahil nagtanong kami sa Bureau of Immigration, si Lin Wenyi at si Goo Janjong wala na pala sa Pilipinas, bumiyahe na sila papunta sa ibang bansa. So hindi na natin sila makikita dito. Una-una, itong dalawa Chinese citizen. No, so talagang pwede silang bumalik sa China at wag nang bumalik dito. At pag yan nangyari, wala na tayong pagkakataon na patunayan na ito dalawa ay kanyang mga magulang. Kaya kasamaang palad hindi na dahil nga madali lang naman lumipad at madalas sila lumipad nakita namin sa mga flight records talagang halos isang beses sa isang buwan umaalis sila kaya hindi malayo yun. Pero sa ngayon wala na si Lin Wenyi sa bansa kaya mahirapan na tayong pa-DNA sila. Naunang sinabi ni Senator Win Gatchalian na ilang residente ng Valenzuela ang makakapagsabing si Lin Wenyi ang nanay ni Mayor Goo na tumira din sa lungsod. Unang-una, ang pinakamaganda sana ay na DNA test si Lin Wenyi at Mayor Alice Goo. Kasi kung nalaman nating positive yan, mag-ina talaga sila. Mag-ina sila. Ang ibig sabihin niyan, ang tatay niya ay Chinese, ang nanay niya ay Chinese. Lalabas na Chinese siya, ani Senator Win Gatchalian. Unang-una, ang pinakamaganda sana ay nag-DNA test si Lin Wenyi at si Mayor Alice Goo. Kasi kung malaman natin yan, kung positive yan, mag-ina talaga sila. So kung mag-ina sila, ang ibig sabihin yan, ang tatay niya ay Chinese, ang nanay niya ay Chinese, lalabas na Chinese siya. Dahil sa bansa natin, sinusundan ang dugo o yung bloodline. Yes, kung ang magulang mo dalawa ay ibang lahi, ikaw rin ay magiging ibang lahi. Sa Amerika kasi nimfa iba, 'di ba? Pag pinanganak ka sa Amerika, yes, automatic American citizen ka na no? So dito sa atin iba yung sinusundan natin. Samantala, nagsalita ang dating consultant ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na si Nancy Gamo, kaugnay sa ilang pahayag ng alkalde. Sa eksklusibong panayam sa DZBB, sinabi ni Nancy Gamo na lumaki raw talaga si Mayor Goo sa farm sa Tarlac, kagaya ng paulit-ulit niyang sinasabi sa Senado. Ayon pa kay Nancy Gamo, hindi daw si Lin Wenyi ang biological mother ni Mayor Alice Goo. Partner lang umano si Lin ng ama ni Mayor Alice Goo. Humanda rin umano si Nancy Gamo na humarap sa Senado, kaugnay umano sa kanyang mga nalalaman. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Nancy Gamo.
Isa po akong certified public accountant. Opo. Hindi po ako yung full-time na empleyado ni Mayor Go. Hindi rin po ako full-time na retainer niya, kundi tumutulong lang po ako sa mga kung anong problema sa mga pangangailangan niya para sa mga negosyo niya. Ayun, ibig sabihin, Ma'am Nancy, kayo ay kung baga sa talagang nakakausap niyo siya, nakakasama niyo ito si Mayora. Ay, opo. Gaano katagal niyo na po siyang kasama? Magkakilala na kami mahigit 10 taon na, mula pa noong 2012, as early as 2012. Nakilala ko na po si Mayora. Hindi pa siya alkalde noong mga panahon na 'yon. Yes. At ano naman po ang inyong naging role kay Mayora, Alice Guo? Usually tumutulong ako sa kanya sa registration ng mga korporasyon niya sa SEC, sa BIR. Nag-due diligence po ako sa lupa na binili niya before. Gumawa din ako ng mga dokumento like yung Memorandum of Agreement, Deed of Transfer, assignment of shares sa isang korporasyon na kasama siya as incorporator. Tumutulong ako sa mga tauhan ni Mayor Alice sa opisina kung paano gumawa ng mga sulat mula sa mga LGU or iba pang government agencies like halimbawa yung mga SSS, ganito, at mga usaping tungkol sa mga problema sa mga tauhan sa farm at iba pang accounting matters. Ayun, sa inyong mga unang pahayag, ibig sabihin kilalang kilala niyo po itong si Mayor Alice Guo, no? Yes, Paano niyo po, marami na ho tayong narinig sa Senado, sa mga ilang interview, paano niyo po maisasalarawan itong si Mayor Guo? Ako, napakasipag na bata yan. Gustong-gustong matuto sa edad niya. Magaling siya na negosyante, mababa ang loob, at saka mapagmahal na anak. Yun lang ang masasabi ko dyan sa batang yan. At dito po sa binabanggit ninyo, mapagmahal na anak, ganyan, pagpatawad po ninyo yung aking ilang mga inihandang katanungan, tulad po nito dahil nababanggit yung ako mapagmahal na anak. May nababanggit na pangalan na unang-una, yung pangalan na Lin Wenyi. Ano po ang relasyon nito kayo kay Mayor? Si Lin Wenyi ay isa sa mga incorporators ng kumpanya niya. Ang pagkakalam ko po sa kanya, siya po ay partner ng tatay niya. Hindi po siya pinakilalang ina ni Mayor Alice Go. Ano pong ibig po ninyong sabihin sa ganon? Hindi po siya ang totoong nanay ni Mayora Alice. Partner lang po siya ng tatay niya, kasama nila sa mga biyahe nila kung saan, pero hindi po siya nanay ni Alice. Hindi siya yung nanay, ang sinasabi po, hindi siya yung talagang biological mother. Hindi po. Kasi kung biological mother yan, ipagmamalaki niya na ito po ang nanay ko, Miss Nancy, this is my mother, ito po ang nanay ko. Hindi po, never na pinakilala yan na nanay ni Alice, kundi siya po ay partner ng tatay niya. Yun po ang pagkakalam ko. Ibig bang sabihin nito, kaya ito yung madalas din kasama sa mga, yung natuklasan din sa Senado, na ito yung madalas na kasama sa mga biyahe, mga business transactions, ganun, sa ibang bansa? Yes po. Ayun. Ano naman po ang paliwanag na ito pong si Mayora ay madalas din lumalabas ng bansa? Ano po ang kanyang pakay doon? Usually, ang alam ko dyan, si Miss Alice, mahilig yan kasi mag-aral. Ang kalimitan, ang kanyang layunin ay para pag-aralan ang pig farming sa ibang bansa. Mahal niya yung mga... Hog raising, ganun, yung pag-aalaga ng baboy. Large scale po na pig farming. Ito yung panahon siguro yung sinasabi niyo pati nung 10 years ago, ito talagang negosyo ditong si Mayora. Yes po. As early as 2013, meron siyang kumpanya. Kasama sila ng tatay niya wherein may farm sila noon.
Tapos Ayun. way back 2015, binenta nila yon, nag-create ulit ng another farm. Ayun. Ano-ano pa ho ang mga inilalapit sa inyo ni Mayora? Ano lang po, kung kailangan niyan tulong pagdating sa yung mga financials niya, may external accountant po siya. Hindi po ako yung pumipirma ng kanyang mga returns sa BIR. Mm-mm. So, kung ano yung pangangailangan, basta pagdating sa pangangailangan na makakatulong ako bilang accountant, tinutulungan ko po siya. Ayun, nabanggit niyo po kanina na kayo tumulong kay Mayora sa mga pangangailangan niya, mga dokumento, mga paglalakad ng Kasama po ba dito yung paglalakad doon sa itayo na pogo doon po sa kanilang compound? Yun po ay ako rin po ang gumawa nung dokumento na yon, nagparehistro sa SEC, sa PAGCOR, tsaka sa BIR. Mm-mm. Pero yung participation ko po doon, hanggang doon lang po sa initial registration po niya. Ano man yung changes, ano man yung amenda, ano man yung increases ng capitalization niya, ay hindi na po ako kasama doon. So, initial registration lang po. Ayun, pero nung ito'y lumaki na ng lumaki, may naitatag ng building at nandyan na yung mga Chinese national, ala na po kayo nun? Wala na po akong alam doon. Panahon po kasi yan ng pandemya. So, bilang senior citizen po ako, hindi na po ako nakakalabas niyan sa so yun lang po. Mm-hmm. Sa initial stage lang ng initial stage ng incorporation ng kumpanya. At lahat po yan legal na nakuhanan ng dokumento sa SEC, sa PAGCOR, may endorsement po galing sa PAGCOR at na-rehisto rin po sa BIR. Ayun, kanina po nabanggit niyo matagal na kayong magkasama ni Mayor. Totoo ba hindi sa pagbibiro, totoo bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, opo. May isang building or isang maliit na bahay na doon siya mismo nakatira, as in doon mismo nakatira. Na pag masdan ko kung yung mga sa operation niya, pag tumatanggap siya ng mga, nakikipag-usap siya sa mga veterinaryo, mga doktor, nutritionist, mga bankers, mga suppliers, pati na yung mga corn farmers kasi may sarili silang gilingan ng mais. Sila ang gumagawa mismo ng pagkain ng mga baboy. Ayun, itong farm pong ito, yung sa Bamban po ba ito o yung dyan sa may Concepcion. Concepcion Tarlac? Concepcion po. So paano siya nagpunta ng Bamban? Alam ko may hindi lang po kasi isa-dalawang babuyan yan eh. Yun po, kaya meron din siya. Pero hindi ko na po nakita yung farm niya sa Bamban. Ayun, as ito siguro huling katanungan ko sa inyo. Sa lahat po ng mga naglalabasang mga impormasyon, buti napapahig namin kayo na lumutang. Ano po naging dahilan po ninyo, Ma'am Nancy? Malaga kasi na malaman ng lahat na yung pagkakakilala ko sa pagkatao ni Mayor, hindi po siya talaga sabihin natin na yung mga sinasabi nila na spy. Kilala ko ang pagkatao ni Mayor. Patulungin yan, hindi yan plinanta lang na para mag-spy. Yes. Ituloy po ninyo, Ma'am Nancy. Yung may tiwala po ako sa kanya at personal na pagkakakilala sa pagkatao niya, pati sa mga aspeto ng kanyang buhay at pamilya. Ayun, kung sakali po na huling katanungan na po, ito talaga huling-huli na. Sakali kung ipatawag ko kayo ng Senado para makatulong sa ginagawa nilang investigasyon hinggil sa citizenship nitong si Mayora, kayo po ba willing enough na maghahayag po ng inyong mga nalalaman? Oo naman po. Tanging katotohanan lamang naman po ang kailangan nating malaman at malaman ng mga taong bayan.
Okay. Maraming salamat po, Ma'am Nancy, sa inyong panahon at God bless po. You're welcome po, sir. Pa kayong bagong discovery tungkol kay Mayor Guo? Kasi meron po kayong binanggit na maaaring nanay ni Alice Guo na siniyasat naman po niyong ng tanggapan ni Senator Risa Ontiveros na lumilitaw na kung yun ang nanay, yung pangalan ay ano po ba, Winnie o Winle? Wenyi. Wenyi. Meron Lee. Ang Chinese name niya is Lin Wenyi. Ayun, Lin Wenyi. Pero kilala siya bilang Winnie Lin. Ayun. Alam mo, yung mga, meron kasing parang practice. Kung ang English name mo ay, o kung ang Chinese name mo ay Wenyi, tinatranslate yan sa pinakamalapit na English name. Ayun. Kaya, tinranslate nila to Winnie. And vice versa, kung pangalan mo, let's say, Nympha sa English, meron din equivalent na Chinese name yan na halos pareho ang tunog. So, hindi yung practice na ganyan ay normal yan sa pagta-translate. Ayun. So, itong Wenyi Lin ay sa mga pagtatanong ko dito sa Valenzuela, pinakilala nung unang panahon na nanay niya. Kaya ang aking pag-aanalisa at kutob ko na rin na ito yung totoong biological na nanay niya. Kaya ang hamon ko nga sa kanilang dalawa, kay Mayor Alice at kay Wendy, na magpa-DNA test para mapatunayan na hindi o siya talaga ang biological mother. Pero Opo. At kailangan din mapakita, sir, yung Lin Wenyi na yun, sir. Kasi di ba ang claim po ni Mayor nung humarap siya sa Senado ay iniwanan daw siya, hindi ba, ng nanay niya. Siya daw ay love child. Inabandon daw siya doon sa farm. So nasa custody lang siya ng tatay niya at hindi niya nakilala yung nanay niya. So apparently may ipinapakilala po na nanay niya. Pero ang nagpapakilala ho ba, sir, si Mayor Guo mismo o yung kapatid niya? Allegedly kapatid niya. Nympha kasi kwento lang niya ito no? Opo. Lumabas lang ito. To be honest about it, lumabas lang to doon sa interview with Karen Davila at doon sa post niya sa Facebook. Pero kwento lang ito galing sa kanya. Ang pinakamalaga dito, yung ebidensya. At dahil nga sa mga dokumento na nakalap ng komite galing sa PSA, wala naman Amelia Leal na ipinanganak sa Pilipinas. Kaya nung nagtanong-tanong kami at tinignan na rin namin yung dokumento, kasi pag titignan mo yung dokumento, sa 14 na mga kumpanya ng mga Guo, 7 nandoon si Wenyi. At nandoon rin yung mga allegedly mga kapatid niya, no? Tulad si Sheila, si Men. At normal yan sa mga family business na lahat ng mga kamag-anak mo, lalo na yung mother and father, ay kasama sa corporators. At nung tinignan na namin yung travel records, 140 times bumiyahe si Guo Jiangjong at si Lin Wenyi papunta sa iba't ibang lugar, primarily pinakamarami doon China, sa loob ng 7 o 8 taon. Kaya kung titignan mo yung larawan, si Wenyi ay trusted dahil nasa mga kumpanya at malapit kay Guo Jiangjong dahil madalas silang bumiyahe na sila lang. So makikita mo na itong si Li Wenyi, trusted na tao to, hindi ito ordinaryong tao, talagang malapit sa kanila. Kaya sa mga pagtatanong ko, ipinakilalang ina niya itong si Lin Wenyi. Kaya lang po, Senator Gatchalian, dun sa nakuha naman ni Senator Risa Ontiveros na document or birth certificate ay yung Lin Wenyi or Winnie na ipinakikilala, ang edad po niya nasa 50 plus. So papatak na nasa 13 years old lang siya nung ipinanganak po si Mayor Guo. 15. 15 pala, 15. Yung isang kapatid niya ipinanganak 13 years old. Well, una-una, Nympha, yung 15 years old, hindi imposible yan. Baka improbable, pero hindi imposible. Alam naman natin, dito sa bansa natin, sa sariling bansa natin, mataas ang age pregnancies. So, yan ang una. Pangalawa, dahil nga yung father niya ay mali-mali yung impormasyon na ibinigay doon sa birth certificate at nagsinungaling,
malaking tsansa na mga information doon sa birth certificate ni Mayor Alice mali-mali, kasama na rin doon yung kanyang birthday. Dahil hindi natin alam po ano talaga yung tamang impormasyon. Kung matatandaan natin, wala namang Angelito Guo sa PSA. Ito ay pangalan na inimbento lang ng kanyang ama. At nakasulat rin doon sa birth certificate ay yung citizenship ng ama niya, Filipino. Pero alam naman natin na Chinese citizen yung kanyang ama dahil nga sa passport. Pero kaya ang aking challenge, mag-DNA sila para matapos na yung haka-haka. Kaya lang sir, parang malabo siyang magpa-DNA test kasi na-claim na niya, unless baguhin po ni Mayor Guo yung kanyang salaysay sa inyo, sa Senate hearing, kasi ang claim na niya, iniwan siya nung nanay niya. Hindi ba? Hindi na daw niya nakagisnan yung kanyang nanay. At malabo na rin sa ngayon dahil nagtanong kami sa Bureau of Immigration, si Lin Wenyi at si Guo Jiangjong wala na pala sa Pilipinas, bumiyahe na sila papunta sa ibang bansa. So hindi na natin sila makikita dito. Una-una, itong dalawa Chinese citizen. No, so talagang pwede silang bumalik sa China at wag nang bumalik dito. At pag yan nangyari, wala na tayong pagkakataon na patunayan na ito dalawa ay kanyang mga magulang. Kaya kasamaang palad hindi na dahil nga madali lang naman lumipad at madalas sila lumipad nakita namin sa mga flight records talagang halos isang beses sa isang buwan umaalis sila kaya hindi malayo yun. Pero sa ngayon wala na si Li Wenyi sa bansa kaya mahirapan na tayong pa-DNA sila. So paano po, yun na nga sir, so paano may establish kung Filipino nga ba o Chinese itong si Mayor Guo, at pakipaliwanag nga po Senator Gatchalian sa ating mga kababayan kung bakit kailangan ma-establish kung ano talaga ang kanyang nationality at yung pagkatao po ni Mayor. Unang-una, ang pinakamaganda sana ay nag-DNA test si Li Wenyi at si Mayor Alice Guo kasi kung malaman natin yan, kung positive yan, mag-ina talaga sila. So kung mag-ina sila, ang ibig sabihin niyan, ang tatay niya ay Chinese, ang nanay niya ay Chinese, lalabas na Chinese siya. Dahil sa bansa natin, sinusundan ang dugo o yung bloodline. Yes, kung ang magulang mo dalawa ay ibang lahi, ikaw rin ay magiging ibang lahi. Sa Amerika kasi nimfa iba, di ba? Pag pinanganak ka sa Amerika, Yes, automatic American citizen ka na no? So dito sa atin, iba yung sinusundan natin. Ang mahalaga na mapatunayan nating dapat mapatunayan kung ano yung kanyang nationality dahil ngayon sa mga ganitong panahon, ang birth certificate ngayon ay nagiging basic document na. Sa birth certificate, pwede kang kumuha ng passport, pwede kang kumuha ng employment records. Kung mag-a-apply ka, hinihingi ngayon ng birth certificate. Pwede kang bumili ng lupa, no? At ngayon pwede kang kumandidato. At kung pwede kang kung ang pagkandidato mo, ang pagbabasehan ay yung birth certificate, ay pwede kang tumakbo ng kahit anong posisyon At ako naniniwala itong si Mayor Alice dahil nakita ko naman sa kanyang Facebook na kumbaga aktibo niya. Pwede pa siya maging congressman, maging governor o mas mataas pa na ang kanyang birth certificate ay defective pala at irregular. Samantalang sa ating pong batas, bawal humawak ng anumang posisyon sa gobyerno ang dayuhan, hindi ba? Tama, dapat Filipino ka, natural born or dapat Filipino citizen ka at the time na kumandidato ka. Kaya ang nakikita kong legislative proposal dito, talagang ireforma yung ating birth certificate system dahil naaabuso maganda yung layunin na padaliin, simplihan, pero nakita natin na inaabuso ngayon ng mga dayuhan at ibang lahi. At saka sa dinadaan sa late registration, hindi ba apparently kayo yung nag-point out nito na late registration si Mayor Guo, lumilitaw 19 years old na siya, and then yung ibang lumilitaw na kapatid niya, yung tatlong iba pa na sharing the same name po yung mga parents nila, na, so mukhang ibig sabihin magkakapatid sila, pare-pareho pong late ang registration. Kaya, tama ka. Kung nakasulat kasi dun sa dahilan ng late registration nila, NIMFA is negligence. Siguro pwede pang pagbigyan kung isang beses ka negligent. Pero apat na beses ka ng nag-late registration at lahat negligent, sinasadya mo na yan. Hindi ka na negligence yun. Sinasadya mo na talaga mag-late registration. Kaya makikita natin dun yung trend
nung kanyang tatay. Totoo naman, yung tatay niya nag-apply nung late registration. Pero makikita mo yung pattern na 4 na anak, late registration, 4 na anak, mali-mali yung impormasyon na ibinigay tulad ng pangalan ng ina at pangalan ng tatay. At 4 na anak ay ganitong proseso ang dinaanan. Kaya nakikita mo yung pattern na talagang sinasadya na mag-late registration at magbigay ng maling impormasyon. Ayan. So ito po, Senator Gatchalian, ang sabi ng Office of the Solicitor General, iniimbestigahan na nila ito kasi syempre po para ma-determine kung siya ba ay dapat tanggalin o hindi sa kanyang pwesto bilang mayor. Ngayon po, Senator, ang tanong, bakit nga ho ba napunta ang investigasyon ng Senado dito po kay Mayor Guo sa kanyang pagkatao? Samantalang dapat daw po yung Pogo ang inyong pinagtutuunan, kagaya ho ng sabi ni Ms. Teresita Angsi, leader ho ng Filipino-Chinese community, naggiging sarswela daw po ang Senate investigation. Dapat daw po ibalik na sa Pogo ang inyong pong investigasyon. May po na rin po si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sabi niya, bakit napunta din po kay Mayor Guo yung investigasyon instead of sa Pogo? Ninfa, unfair naman na tawaging sarswela itong investigation natin dahil maraming tao ang nagtatrabaho para gumawa ng pananaliksik at iba pang mga cross-references. Unfair naman na tawagin na sarswela ito. In-expand yung investigation dahil dapat tignan lahat ng personalidad. Kasi kung titignan mo lang yung Pogo at yung mga sangkot sa Pogo, mga foreigner to kagaya ng mga nahuli, mga taga Singapore, iba taga China, yung mastermind taga China. So ang tanong, paano nakapasok itong mga dayuhan sa Pilipinas at bakit napili ang Banban para itayo yung kanilang negosyo? At hindi maliit na negosyo to. Ninfa, 6.1 billion pesos ang pumasok dito sa Banban. Kaya ang tanong, sino ang nagbukas ng pinto? Ang tawag ko nga enabler. Sino ang naging enabler? Sino ang nagbigay ng kumbaga ng direksyon dito sa mga dayuhan para makapasok? Yung dayuhan kasi hindi naman taga dito yan. Iba nakatakas na nga, baka bumalik na sa kanilang bansa. Pero merong mga tao na nagbigay ng ideya sa kanila. May mga tao na kumbaga binuksan yung pinto para sa kanila at nakapasok naman sila dito sa ating bansa. Kaya in-expand namin. At ngayon, nung in-expand yung investigation, nakita yung pangalan ni Mayor Alice Go, nakita rin yung pangalan nakita rin yung problema sa kanyang birth certificate. At dahil nagkaroon ng problema yung birth certificate niya, tinignan na rin pati yung sino ba gumawa ng birth certificate. Tatay niya yung gumawa nun. So dapat ma-expand dahil ako ang aking pag-aanalisa, dugtong-dugtong to Yes, sir. Dugtong-dugtong to at makikita natin sa bandang huli na lahat ito hindi ito coincidental. Talagang may plano at magkakasama itong nangyari sa Pogo at itong mga ginawa ng kanyang ama. Senator, yun hong naitayong Pogo dun sa Bamban Tarlac, ito nga pong na-raid para po sa kabatiran ng ating mga viewers sa Facebook at listeners natin sa DZBB. Yung Pogo na yun, inaitayo doon sa likod lang hindi ba? Hindi kalayuan doon sa City Hall o Municipal Hall. Opo. At naitayo yun at tumulong si May na-establish naman, sir, hindi ho ba, na bago siya maging mayor, siya yung nag-facilitate para magbukas yung Pogo na yun doon sa compound na co-owner si Mayor Guo. Opo. And then, sir, nakita din ho ninyo na, di ba, sir, merong mga money launderer pala ng mga kasosyo, may mga fugitive sa ibang bansa. Sir, masasabi na ba at this point na naitayo yung Pogo na yun, sindikato po ang nasa likod ng nagtayo ng Pogo na yun sa Tarlac? Sigurado akong sindikato ang nagpatayo noon. At hindi ito mga ordinaryong sindikato, mga professional to. Talagang alam nila kung ano yung ginagawa nila. At malakas yung loob nila. Magtataka ka ito tinatanong ko madalas sa sarili ko. Bakit Bamban? Bakit hindi sa ibang lugar? At kung makikita mo yung development doon, napakalaki. Sabi nga ni Mayor Alice Go, condominium mo yung iba. Pero alam naman natin, yung Banban, hindi naman, hindi naman urban area to, no? Agriculture-based area to. Parang imposible naman yung mga magsasaka ang bibili ng mga
condominiums doon at pupunta sa shopping mall. Mm-mm. Kaya maraming mga nakakapagtaka na bakit doon, at maraming nakakapagtaka ng mga aksyon na parang hindi mahirap masagot eh. Pwede At, din mo bang isipin, Senator Gatchalian, na nakatulong din yung Pogo sa pagiging mayor po ni Mayor Guo? Kasi kaya ko naitanong dahil kung oo ang sagot doon, kung natulungan kaya siya naging mayor ay dahil doon sa Pogo, hindi ho ba kailangan tingnan din natin yung iba pang mga lugar na may Pogo? Kasi baka kung sa ibang pagkakataon meron tayong tinatawag pong narco-politics, baka ito yung pera mula sa money laundering activities at human trafficking activities sa mga Pogo nakatutulong din po sa pagiging mayor o local officials ng ibang politiko, sir. Meron akong nabasang, malaking posibilidad yan, Nifa. Talagang, kumbaga, yung posibilidad na Pogo money ang tumakbo para magkaroon ng Pogo politics, malaking posibilidad yan. May nabasa lang ako kahapon, pinadala sa akin ng isang kaibigan ko galing Malaysia, na itong money laundering sa Southeast Asia, dahil sa Macau, naghigpit ang Chinese government eh. Yung mga sindikato doon, hinigpitan talaga. So, nagtakbuhan sila. Pumunta ngayon sa Pilipinas, sa Cambodia, sa Myanmar. At dahil sa Cambodia at Myanmar, alam naman natin ang sitwasyon doon pagdating sa politika medyo shaky. Nagtayo sila doon. At nagtayo rin sila dito sa Pilipinas. At ang aking pananaw nga, aking pag-aanalisa, na itong sa Banban, umpisa lang ito sa malaking Pogo Hub na gagawin nila. Kumbaga, itong sindikato, napili ang Banban na itayo, dalhin yung pera nila, magpatayo sila ng Pogo Hub, pero yung Pogo Hub na yon, ang sa likod ay scamming activities at mas malaking money laundering. At dahil sa laki ng perang pumapasok, siyempre naghahanap rin sila ng mga kaalyado nila. At marunong rin sila. Sabi nila kung ang pinakamaganda siguro ay maglagay na tayo ng tao sa gobyerno, sir. Gobyerno para maproteksyonan tayo. Hindi malayo yun. Mga ganun na teorya, hindi malayo dahil yung perang umiikot, malaki. So, at mayroon na rin information na itong Banban na Pogo Hub, mayroon na rin mga connection sa taas. So, ibig sabihin, marunong sila mag-alaga at maglagay sa mga tao sa taas, sa enforcement agencies natin para maproteksyonan sila. So, ibig sabihin, sir, may nangyayari ng Pogo politics? Meron nang nangyayari. At itong mga sindikato, Nifa, magagaling to eh. No, marunong din sila kung mga yung narco politics, marunong sila maglagay sa mga enforcers. Ito marunong rin to, lalo na ganung kalaking investment ang dinadala nila. Kaya ako naniniwala pag binasa mo yung article, umpisa lang to eh. Magtutuloy-tuloy ito para lalakihin nila doon. For all we know, ang next Pogo Hub ng Southeast Asia nandito sa Banban dahil may protection silang nakukuha. So dahil po dyan, sir, interesado din ho ba kayo malaman kung sino yung isa pang mayor na pwedeng sangkot dito sa Pogo operation na ito? Kasi may binanggit po si Senator Jinggoy Estrada, kaya lang hindi pa ho pinangalanan, na mayor daw po na siyang nagmamanage nung Pogo dun sa Bamban Tarlac. Allegedly, boyfriend daw po ni Mayor Guo. Pero kung personal na po nila yun hindi ho ba? Doon na lang tayo sa punto kung talaga bang may kinalaman yung mayor ng Pangasinan doon po sa Pogo operation. May information din ho ba kayong ganun, sir? To be honest, Nifa, may mga nakukuha kong mga kwento na gano'n, may mga nagre-report sa akin. Pero tingin ko since binuksan ni Senator Jinggoy ito, siya siguro pinakamagandang magpatuloy nitong anggulo. Pero meron rin ako nakukuhang gano'n na information. Ayun, opo. And then mula po dito, sa mga Pogo na ito, ano na po yung mga legislation na kinakailangan po para masawa tayo mga krimen dito? Siguro isa na yung batas para total ban po para dito? Tama ka, no? Unang proposal, total ban na yung Pogo. Wag nang papasukin sa ating bansa. Makikita natin na walang kabutihan na dinadala ang Pogo dito. At rin siya nag-iiba na Nakita ko money laundering, human trafficking, scamming, tapos ngayon money laundering. Hindi matatapos to Lahat ng kasamaan na ginagawa sa ibang bansa, dito na nila dinadala sa ating bansa at binibili na nila yung mga
posisyon. Naglalagay sila para meron silang kaibigan sa mga enforcement agencies. Ngayon, pumapasok na sila sa politika. At hindi malayo, kakalat yan sa ibang parte ng ating bansa. Malaking pera. Makikita mo, at least 6.1 billion. Wala pa yung finishing doon. Pag sinama mo yung finishing, aabot yan ng 10 billion pesos. So, yung perang umiikot dito, hindi maliit. At yung mga taong nagpapatakbo nito, dahil yung malaki yung pera, hindi rin mga ordinaryong mga kriminal. Pangalawa, yung birth certificate system natin talagang naaabuso. Marami ng reports na kukuha, no, ang PSA, na meron silang na-detect almost 300 plus na peking birth certificate, of which 60 plus ay mga dayuhan, no? At nakakatakot dahil ngayon pwede ka na maging instant Filipino. Kung magsinungaling ka lang sa late registration mo, bukas Filipino ka na eh. At dahil Filipino ka na, pwede ka nang bumili ng lupa, pwede ka nang kumuha ng Filipino passport. In fact, pwede kang kumuha ng iba't ibang passport dahil Filipino ka na, no? So, Yes, sir. nakakatakot yung ganito na nagiging hotbed tayo ng mga kriminal at dahil nga madali yung proseso sa atin, dito sila pumupunta at nagkakalat ng lagim. Sir, pwede din ho bang makasama po sa inyong ipupush dito yung paglilinaw po ng powers ng DILG? Kasi dito sa kaso ni Mayor Go, sabi ng DILG, hindi nila basta masususpend. So, ang kinakailangan pa, magsampa sila ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang magsususpend. Hindi ho ba may kung di ako nagkakamali, may supervision din naman ng DILG dun po sa mga mayor. So pending investigation ng mga kaso na ganito ang magnitude o ganito ang bigat, hindi ho ba dapat may power din po ang DILG mag-suspend? Tama ka, no? Gusto ko klaruhin yan. Magandang punto yan, Nimpa. Dapat klaruhin kasi time is of the essence to eh. Pag nag-iimbestiga tayo, dapat mabilisan. Dahil yung records, pwede madoktor, pwede mawala, pwede sunugin. Simpleng basain lang yung documents, wala na kaagad. No? So, my time is of the essence. Time, napakahalaga na mabilisan. Kaya tama ka, no? Dapat bisitahin ulit itong powers ng DILG at iklaro yung kanilang supervisory powers kung hanggat saan at kung kailan gagamitin. And then sir, meron pong nakaschedule yung Committee on Women na executive session sa Wednesday, hindi ba June 5, tungkol po dito sa issue. Bakit po ito executive session? At iimbitahin ho ba dito si Mayor Go? Gusto kong klaruhin sa mga tagapakinig natin na humingi itong mga ahensya ng executive session dahil una, tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation at hindi nila pwedeng isiwalat sa publiko yung mga nadiskubre nila dahil nga baka tumakbo yung mga iniimbestigahan nila. No? Hindi pa tapos pero meron na silang mga preliminary findings. Pangalawa, mayroong mga national security issues rin na titignan at dahil sa national security, hindi rin pwedeng isiwalat sa publiko kung ano yung mga itong national security concern. Pero maging kampante po ang publiko na pag ito ay malinaw na at tapos na yung investigation, lalabas rin yan, no? Dahil magiging official na yung investigation at official na yung mga dokumento. And dun po sa mga naisagawa ng pagdinig sa 2 beses na pagharap po ni Mayor Go, masasabi na hubang siya ay nagsinungaling sa komite? At kung nagsinungaling siya, bakit hindi po siya kinokontempt, sir? Talagang klaro nagsinungaling siya, Nimfa, dahil bigyan kita ng konkretong halimbawa na itinanong ni Senator Reese yung kanyang mga kapatid. Nung first hearing, tinanong, sino ba itong... Yung sabi niya, hindi niya kilala. No? At nung tinignan ni Senator Risa yung flight records, nakita na si Alice at si Sheila Go ay bumiyahe magkasabay. Ilang beses yun, sir, di ba? Ilang beses. Imposibleng hindi babiyahe ka na, hindi mo kilaling kabiyahe mo. At nakita namin itong latest records, ipopost ko na lang dun sa Senate group media natin, na maraming taon, si Sheila Go ay treasurer at corporate secretary ng kumpanya nila. Si Alice Go ang president ng kumpanya nila. So, imposible ako presidente, ang treasurer ko, si Sheila Go, pero hindi ko alam na
hindi ko kilala siya. Magkatrabaho sila. No, sa dokumento pa lang makikita natin ang dami niyang maraming sinungaling na sinabi siya o maraming mga bagay na hindi tama na sinasabi niya. Pero sa dokumento iba ang sinasabi. So para sa akin nagsinungaling siya para itago itong mga personalidad. Kaya dapat i-expand eh. Nakita ko ang kanyang direksyon, tinatago niya itong mga personalidad eh. Yes, Hindi sir. niya sinasabi kaagad eh. Yun ang nakukukong feeling. Kumbaga, inalagay niya sa likod para hindi makita. At kaya lalong nagkakaroon ng suspicion ngayon kung sino ba itong mga personalidad. Senator Gatchalian, would you encourage po Mayor Guo na magsabi ng totoo na at bibigyan ho ba siya ng pagkakataon ninyo sa Senado na iayos yung kanyang kwento at magtapat na? Bilang lingkod bayan, kasi public servant siya eh. Bilang lingkod bayan, dapat magsabi siya ng totoo. Dahil yung dokumento, klarong-klaro, pero iba yung kanyang sinasabi. Nagsisinungaling siya. At importante ngayon, bilang public servant, na magsabi ko ng totoo dahil yan ang trabaho mo. At yan ang sinumpaang trabaho mo para sa taong bayan. Pero sa ngayon tingin ko dahil nga masyado ng bulgar yung kanyang kwento at I'm sure kausap niya rin yung kanyang mga abogado, tingin ko paninindigan niya yung kanyang kwento na na anak siya ng kasambahay at etc. Pero sayang dahil ngayon ay kumbaga klaro na yung mga dokumento at ewan ko kung mayroon pang pagkakataon para sa kanya na magsabi ng totoo at ilahad na talaga yung kung ano yung kanyang talambuhay. Ayun, oho. Anyway, meron pa siyang chance, sir, di ba? Kasi imbitado ulit siya sa susunod na hearing after po ng executive session. Oo, magkakaroon pa. Well, i-determine namin dito sa executive session kung ilang hearing pa ang dapat gawin. Pero para sa akin, kung magiging klaro na, no? At importante lang talaga yung DNA test ni Wenyi. I think yan talaga ang pinakamahalagang hakbang para malaman natin kung sino siya at ano yung kanyang nasyonalidad. Ayun, opo. And then isang tanong na lang tungkol po dito sa Pogo, Senator Gatchalian. Yung pong Ways and Means Committee na pinamumunuan ninyo, last year pa po 2 years ago na ba? Magdadalawang taon na yung inyong committee report. Ang inyong pong rekomendasyon, paalisin na yung mga Pogo, bigyan ng 3 months para paalisin na sila ng tuluyan. Nasaan na ho yung committee report na ito, sir? Ang alam ko, pinadala na rin po ninyo ang Malacanang. So nasa floor na siya ngayon no? At pagdedebatihan na yan. Pero isasabay ko na rin yung 3 panukalang batas para i-ban ang Pogo sa ating bansa. Si Senator Joel Villanueva nag-file ng isang panukala para i-ban ang Pogo. Si Senator Alan Cayetano nag-file rin ng isang batas para i-ban ng Pogo at tayo rin nag-file rin tayo ng isang batas para i-file ng Pogo. So i-consolidate namin to ngayon para maging isang ganap na batas na talagang hindi napapayagan ang Pogo makapasok sa ating bansa. At makikita natin ngayon nga kung papakinggan mo yung mga statements ng Tarlac Provincial Government, ayaw rin nila ng Pogo, meron silang resolution. Opo. Pati nga si Mayor Alice Go, ayaw rin nila ng Pogo. So maraming nakakakita na wala talagang kabutihan na idinadala ito at gawin na nating ganap ng batas na para talagang wala ng puwang para makapasok pa ang Pogo dito sa ating bansa. Ayun, oho. And then, sir, makakausap po namin mamaya si Congresswoman Janet Garin tungkol sa divorce bill. Pwede ho bang malaman kung kayo ay for or against dito sa panukalang ito? In fact, pinag-aaralan ko ng mabuti itong batas na ito. At pero sa akin, ang aking pananaw, ang pamilya kasi ang pinakasagradong ang pamilya ay sagrado no, para sa ating lahat. At ang pananaw ko laging patibayin ang aspeto ng pamilya. Yun ang aking pananaw lagi at yun ang kumbaga prinsipyo ng aking pagkatao. Whether itong divorce bill, hindi ko pa na siya nababasa no, at pag-aaralan ko na mabuti. Ayan. With that, sir, maraming salamat po, Senator Sherwin Gatchalian, sir. Thank you. Maraming salamat din pa.
Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.